Dominant Protector. Credit to the author. 1441-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dagdag pa, masaya rin si Tio Zoo para sa kanyang sarili kung mas mabuti si Irving, mas mabuti siyang maging tagasunod niya. Nangako ang pinuno ng bahay kay Irving na maaari siyang maging susunod na tagapagmana, ngunit hindi man lang kumikislap si Irving, isa lang ang hiling niya, at iyon ay ang bigyan ka ng Meridian Opening Elixir. Sinabi ni Elder B, Lil, Zoo, ano ang tingin mo sa iyong young master? Hindi inaasahan ni Tio Zoo na tatalikuran pa ni Irving ang posisyon ng tagapagmana para lamang bigyan siya ng isang Meridian Opening Elixir. Sobrang naantig siya at lumuhod ang kanyang mga mata habang nakaluhod sa sahig. Master Irving, ano ba talaga ang ginawa ko para maging karapat-dapat ako dito? Hindi katumbas ng halaga, ang isuko ang posisyon bilang tagapagmana para sa akin. Hindi ito isang matalinong hakbang, ibalik ko na ang Elex. Bagaman, hindi tanga si Tio Zoo, alinman naunawaan niya na kung si Irving talaga ang naging tagapagmana, walang paraan na hindi siya magkakaroon ng elixir. Sana ay nakuha niya pa rin ito. Iyon na sana ang pinakamagandang senaryo. Tito Zoo, ano ang sinasabi mo? Ang mga desisyon ni Lolo ay hindi na mababago ng biglaan ng ganoon. Napatalon si Irving, nagulat ng mabilis niyang pinagalitan. Inumin mo ang tableta, at kainin mo ito ng mabilis. Ang pag-practice ng buo ang magiging pinakamagandang kabayaran para sa akin. Haha, Lil, Zoo, hindi na kailangan iyon dahil dumating na ang elixir. Ito ay isang bagay na ibinigay ng pinuno ng bahay, hindi na ito maibabalik. Sabi ni Elder B, na nakangiti sa reaksyon ni Uncle Zoo, at saka, ang susunod na tagapagmana ay dapat na isang binata na napaghandaan, hindi lamang isang taong nakapagambag sa bahay. Ang batang ito na si Irving ay isang lalaking may katapatan at mapagmahal. Ito ang gusto ko sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit ko siya kinuha bilang aking disipulo. Natigilan si Uncle Zoo, agad na naintindihan ang sinasabi niya. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagpasok. Ang mga salita ni Elder B ay malinaw sa kalangitan. Kahit na si Irving ang naging tagapagmana kanina, hindi siya makakagawa ng isang matatag na trabaho. Ang kanyang katapatan sa kanyang mga tauhan ang nagustuhan ni Elder B. Oo, maganda ang pakikitungo sa amin ni Master Irving. Ipinapangako kong ibibigay ko ang aking buong buo sa pagsasanay, para ako ay maging kanang kamay ni Master Irving pagdating ng panahon. Seryosong sabi ni Uncle Zoo, kinuyam ang kanyang kamao. Naunawaan na niya ang plano ni Master Irving. Ngayon ginawa niyang parang isinuko niya ang posisyon para sa katapatan, ngunit lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. Alam niya na maraming entry point sa laro ng pagtakbo para sa tagapagmana, at sa pagpili sa ganitong paraan, nakuha niya ang pag-aproba ng pinuno ng bahay at ni Elder B, kasama ang elixir. Ito ay tulad ng pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Sumaowang, narinig ko na gumawa ka rin ng malaking kontribusyon sa pagkakataong ito. Sabi ni Elder B, lumingon kay Sumaowang nang makitang maraming karayom ang lumalabas sa kanyang katawan. Ano ito sa katawan mo? Acupuncture ba iyon? Ito. Hindi nang ahas na magsinungaling si Sumaowang. Ang mga pilak na karayom na ito ay dahil sa batang iyon na si Terence. Napuno ng galit si Sumaowang habang binanggit niya si Terence. Siya ay isang dalubhasa sa medisina, at ang ginawa ni Terence sa kanya ay nakakahiya. Hindi niya mailabas ang mga karayom. Terence. Ginawa ito ni Terence sa iyo. Kung gayon, bakit hindi mo sila bunutin? Tumigil si Elder B. Inakala niya na ito ay isang uri ng pamamaraan ng pagsasanay na ginagawa ni Sumaowang. Ito ay talagang gawa ni Terence. Itinusok ni Terence ang mga karayom gamit ang kanyang chi at inilagay sa akin. Hindi ko ito mabunot dahil ang chi ay lalawak at sasabog. Kapag ginawa ko ito, sinisira ang aking mga meridian. Sabi ni Sumaowang, nababagabag, ang aking mga kakayahan ay limitado at hindi ko ito malalampasan, kaya wala akong magagawa. Akala ko ito ay isang malaking problema. Malamig na ngumiti si Elder B, na hindi nag-iisip. Sa aking paningin, ito ay ilang maliliit na taktika lamang. Tutulungan kitang lutisin ito. Ikaw ang tao ni Irving ngayon, at ibig sabihin ay nasa ilalim ka rin ng akin. Kailangan ko ring isipin ang aking reputasyon. Paano kung isipin ng mga tao na ako ay walang kakayahan?
Salamat sa iyong tulong, Elder B. Sabi ni Sumaowang, tuwang-tuwa wala na siyang problema kung tutulong si Elder B. Bagamat ang mga pamamaraan ni Terence ay maaaring mahirap pakitunguhan ng isang mystic, ito ay wala para sa Earth Class Late Phase Peak Elder B. Hindi problema. Mahinang sabi ni Elder B, at sa isang mabilis na kilos, madali niyang hinugot ang mga karayom ng hindi nakaramdam ng sakit si Sumaowang. Ang lahat ng chi ay na-neutralize ni Elder B. Si Irving, Coldy, at Sumaowang ay tahimik na nabigla lahat ng makapangyarihang pamamaraan ni Terence ay wala sa harap ni Elder B. Hindi na kailangan ni Elder B ng higit pa sa isang hininga kung lalabanan niya si Terence. Dagdag pa, ang mga pamamaraan ni Terence ay hindi gaanong misteryoso noong una, ito ay isang bagay na nahihirapan sa mga mas mababang antas na practitioner. Kapag kaharap ang isang tulad ni Elder B gamit ang kanyang napakalakas na chi, walang gaanong magagawa, kaya lang niyang in-neutralize ang chi. Naantig at natukso si Sumaowang, Elder B, na si Terence talaga ang kapahamakan ng ating bahay Hale kung kikilos ka, Elder B, ito ay isang mabilis na pagpapatupad. Sumaowang, ang aking ama at lolo ay may kani-kanilang mga alalahanin sa isyong ito, huwag mo itong banggitin. Napatalon si Irving, pinipigilan siya, gusto rin niyang magtanong tungkol dito, ngunit kung hindi pa nagkakasundo ang kanyang ama at lolo, hindi makakakilos si Elder B kahit na siya ang kanyang shifu. Mabuti kong pag-usapan ito, ngunit isa akong Earth Class ng isang nakatagong bahay, may mga limitasyon akong itinakda sa akin ng komite ng Noble House, kaya hindi ako basta-basta maaaring pumasok sa labanan sa karaniwang mundo tulad nito. Kung gagawa ako ng isang bagay, maaaring gamitin ito ng mga tao laban sa akin, sabi ni Elder B. Ang pakikipaglaban kay Terence ay kailangang gawin gamit ang karaniwang mga pamamaraan ng mundo, para sa akin, wala akong magagawa tungkol dito. Walang magawang tumango si Sumaowang, naiintindihan niya ang mga alituntunin ng tagong bahay, ngunit dahil siya mismo ay mula sa isang tagong bahay, naisip niya na mabuti para kay Elder B na kumilos. Huwag kang mag-alala, Sumaowang, na may isang shifu na tulad ni Elder B, walang dapat ipag-alala kapag nagtagumpay ako, hindi ba mas mabuti na ako na lang ang maghiganti? Si Irving ay puno na ng kumpiyansa, iba na siya ngayon sa katayuan, at iba na rin ang kanyang pananaw. Nag-iisip siya ng mga maliliit na awayan at bakbakan noon, ngunit ngayon ay iniisip niya ang malaking larawan. Maaaring naging bastard lang siya noon, at medyo dehado pagdating kay Terence, ngunit ngayong siya na ang susunod na tagapagmana sa linya, o hindi bababa sa kompetisyon para sa pagiging susunod na tagapagmana, pinayagan siyang magsabi ng mga bagay na tulad nito. 1442. Iyan ang paraan. Iyan ang aking disipulo para sa iyo. Ang isang tunay na lalaki ay maaaring maghintay hanggang sa tamang oras para sa paghihiganti, kahit na 10 taon ay hindi masyadong marami. Hanggat si House Hale ay hindi opisyal na magdadala sa iyo sa kanilang listahan ng mga inapo at magparehistro sa Noble House Committee, ikaw ay hindi isang Hale, at least on the surface. Kung makakapaghiganti ka kay Terence, wala kang magagawa. Kumpiyansa na tumango si Elder B, huwag kang mag-alala, bilang aking disipulo, bibigyan kita ng akses sa lahat ng mga kayamanan para sa chi practitioning, tutulungan kitang palakasin ng mabilis hanggat maaari. Salamat Shifu. Sabi ni Irving na tuwang-tuwa hanggang sa nanginginig ng marinig ang mga salita. Ito ang uri ng pagtrato na kahit ang kanyang ama ay hindi makuha. Maaaring siya ang pinuno, ngunit may tiyak na limitasyon sa mga bagay na magagamit niya para sa pagsasanay. Walang ibang dahilan kundi ang katotohanang hindi masyadong mahilig sina Old Hale at Elder B kay Glade. Naramdaman nilang wala itong drive. Ang pagbibigay ng pamilya sa kanya para sa pamamahala ay hindi magpapalala, at ang pagpapanatili ng kanilang katayuan ay mas madali kaysa sa paglikha at pagpapayunir sa mga bagong lugar. Since they knew that there wouldn't be much of an improvement, the old man didn't spend too much time on him. Hindi mahalaga ang antas ng lakas ni Glade, dahil si Old Hale ang gustong pumasok sa hiwalay na pagsasanay at ipaubaya na lang ang management sa Glade habang nandoon siya. Para naman sa iba pang mga disipulo, hindi sila nababagay sa trabaho, kaya pinili nila si Glade para sa gawaing iyon. Si Irving, sa kabilang banda, ay isang taong personal na kinuha ni Elder B bilang kanyang estudyante.
Gumugugol siya ng maraming pagsisikap para sa kanya, at kahit na walang talento si Irving sa pag-practice, magkakaroon siya ng access sa lahat ng cheap practicing treasures na iyon. At saka, tiningnan na ni Elderby ang pinanggalingan ni Irving ang bata ay may desenteng talento at hindi na niya ito ginagawa mula pa noong maliit. Though, baliwala yun basta may foundation elixir sila. Sige, Irving, may kailangan ka pa bang hawakan dito? Babalik ka sa house sale kasama ko para matutong mag-practice, kaya ipaubaya mo na ang lahat dito kay Goldie and Lil Zoo. Sinabi ni Elderby ang layunin niya sa pagkakataong ito ay dalhin ang Meridian Opening Elixir kay Uncle Zo, kaya wala na siyang ibang gagawin. Shifu, sinasabi mo na ibabalik mo ako sa bahay Hale. Okay lang ba talaga? Isa pa rin akong bastard. Nag-aalala si Irving na hindi siya matanggap, ngunit sa parehong oras, ayaw pa rin niyang iwanan ang karaniwang mundo. Maaaring mayroon siyang mga estatwa ng disipulo ni Elderby kung babalik siya ngayon sa bahay Hale, ngunit kailangan pa rin niyang mag-ingat at hindi magkakaroon ng makapangyarihang katayuan sa lugar na iyon. Kailangan pa rin niyang mag-alala kay Darcy, na malamang nalalabas para kunin siya. Bago pa man tumigas ang kanyang posisyon ay ayaw pa niyang bumalik. Hindi naman magiging problema kung wala siyang plano o balak, at kunin na lang kung ano man ang ibinigay sa kanya at kumuha ng mataas na posisyon doon, pero hindi niya iyon ginasto. Ang ibig mong sabihin ay... Huminto si Elderby, na nakangiti, ikaw na ang aking disipulo ngayon, walang sino man ang magsasabi tungkol sa iyo. Alam ko iyon, ngunit Shifu. Nag-aalala din ako para kay Lolo at kay House Hale. Seryosong sinabi ni Irving, Shifu, pag-isipan mo, lumilitaw ako sa house Hale nang wala sa oras at walang paliwanag, walang sasabihin, pero pag-isipan man lang nila. Paano kung nagsimula ang mga chismis? Kailangan nating mag-ingat, lalo na kapag ang tableta na nabili ko para kay Lolo ay isang bagay na nakatago kay Tita York. Bago lumabas si Lolo, kailangan nating itago ang katotohanan ito hanggat maaari, o kaya ay si House Yorks. Tama ka. Hindi ko inaasahan na hanggang dito lang ang iniisip mo. Sabi ni Elderby, tumango ang ulo na may papuri, hindi ko naisip iyon, tama ka, medyo sensitibo ang iyong pagkakakilanlan ngayon, biglang pumasok sa bahay Hale nang walang dahilan magdududa ang mga tao. Sige, dahil nasa isolated practicing ang pinuno ng bahay, dito ka muna sa floating cloud bar. Dito ba ako madalas mag-isolated? Meron. Masayang sabi ni Irving. Sa totoo lang, gusto lang niyang bumalik sa house Hale na nakataas ang ulo at tamang pangalan, at hindi pumasok at mamuhay sa panganib na parang duwag. Sige, pagkatapos ay pumunta tayo doon, ibibigay ko sa iyo ang foundation elixir na magpapabago sa iyong mga buto at istruktura ng katawan. Pakiusap, guru. Sabi ni Irving. Lil Zoo, pumunta ka rin, gumamit ka ng Meridian Opening Elixir kasabay ng Irving, tutulungan kita. Sabi ni Kuya B. Salamat, Elderby. Tuwang-tuwa rin si Tio Zo kasama si Elderby, magiging maayos ang kanilang landas gaya ng dati. Pagbalik ni Uncle Fredo sa villa, sinamahan siya ni Thomas. Tito Thomas. Tumayo si Terence para batiin siya. Terence, no need for the courtesies. Paano na? Bumalik ako nang marinig ko ang balita. Nag-aalalang sinabi ni Thomas, mayroon ka bang balita tungkol sa prutas? Oo. Sinabi ni Terence nang may kumpiyansa, ngunit mayroon lang akong lokasyon, walang tiyak na lugar. Hahanapin ko ito pagkatapos asikasuhin ang mga bagay dito. Mabuti naman. Sabi ni Thomas, na puno ng kagalakan matapos marinig ang mga salita. Sa sandaling ito, mayroon lamang pag-asa, ngunit iyon ay mas mahusay kaysa sa wala. Ngunit gayon pa man, hindi mapigilan ni Thomas na magtanong, kung gayon. Ilan kaya ang mga prutas? Dapat marami sa isang puno, sa tingin ko. Nanghuhula lang si Terence. Ang mga tala ni Julie ay hindi partikular na nagsasalita tungkol dito, ngunit sa oras na iyon ay kumuha siya ng dalawa, at sa paghusga sa kanyang tono ay dapat mayroong higit pa riyan, kahit dalawa. Mabuti. Mabuti. Ibig sabihin, maliligtas din si Susan. Sabi ni Thomas, tuwang-tuwa at labis na naantig, hindi niya akalain na makikita pa niya itong muli.
Dapat may pag-asa para kay Tita Susan, ngunit ang Fire Spirit Fruit ay dapat na nasa isang espesyal na kahon, at isa lang ang maibabalik ko, sabi ni Terence, kaya, iniisip kong isama si Trixie, at maibabalik ko ang isa kapag gumaling na si Trixie. Nang marinig ang mga salita ni Terence, nag-alala si Thomas noong una naisip niya na hindi siya papayag na iligtas si Susan. Dahil isa lang ang maibabalik niya, tiyak na ibibigay niya ito kay Trixie. Sino ang nakakaalam kung kailan siya makakabalik. Ngunit ngayong sinabi ni Terence na sasama siya kay Trixie, pati na rin ang pagbabalik ng isa para sa Susan, ito ay talagang nagpasigla kay Thomas. Salamat, Terence, talaga, salamat. Tinapik siya ni Thomas sa balikat, himala talaga para sa pamilya namin ang pagkikita namin. Haha. Girlfriend ko si Trixie, kaya pamilya na tayo mula ngayon, hindi na kailangan. Ngumiti si Terence, pero Uncle Thomas, kailangan mo akong tulungan na maghanda ng isang espesyal na Land Rover na maaaring ilipat ang lalagyan ng yelo ni Trixie, at mapanatili ang temperatura. Siyempre. Walang problema. Agad na sinabi ni Thomas, dahil iyan ang kaso, gagawin ko iyon ngayon, magiging handa ito kapag handa ka nang umalis. 1443. Sige, tumango si Terence na ang bahala sa isa sa mga bagay na nasa listahan niya. Pagkaalis ni Thomas, dinala ni Terence si Uncle Fredo para i-level up ang kanyang lakas. Iniisip ni Terence na gagawin din niya ito para kay Thomas, ngunit nagpasya siyang tumanggi dito pagkatapos. Pagkatapos ng lahat, magagawa niya ito pagkatapos niyang bumalik. Ang paggawa nito ngayon ay hindi masyadong makakatulong para sa kanya dahil siya ay isang tao mula sa espesyal na departamento at hindi nangangailangan ng masyadong mataas na lakas. Sina Uncle Fredo at Terence ay matandang magkasosyo na, at naranasan na nilang masira ito ng maraming beses, nasanay na sila. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Uncle Fredo na magiging ganito kasakit. Gayunpaman, matapos marinig na kahit si Chester ay dumaan sa parehong bagay, nanatili siyang nakatikom ang kanyang panga. Ang pagpapalakas kay Uncle Fredo mula sa late phase peak hanggang sa mystic early phase ay tumagal ng mas kaunting oras kumpara sa pag-upgrade kay Chester. Mabilis siyang natapos at iniwan ang iba kay Uncle Fredo. Sa hapon, nagpalit si Uncle Fredo ng kanyang damit at lumabas ng silid, maliwanag na pinutol ang kanyang mga lumang damit. Siya ay mukhang sariwa at gising bagaman, puno ng hindi mailarawang enerhiya. Mystic. Hindi ko inasahan na muli akong makakahakbang sa ganitong estado sa buhay na ito. Sinabi ni Uncle Fredo pagkatapos na makita si Terence. Laking pasasalamat at emosyonal niya, noon, nang nabura ang aking sekta, nang wala na ang aking anak na babae at asawa, nagpumiglas ako sa mga anino na sinusubukang mabuhay, alang-alang sa isang araw na makapaghiganti ako. Ngunit, habang tumatagal, lalong tumindi ang pagkauhaw para dyan, at ngayon lang ba ako babalik sa isip mo, akala mo ba? Terence. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ni Uncle Fredo na sumuko na siya sa kanyang pagkamuhi at buong-buo niyang ginawa ang kanyang pagsisikap sa pag-aalaga kay House Charlton, kaya naman handang tulungan siya ni Terence. Ito ay para sa kanya upang protektahan si House Charlton, hindi para sa kanya upang maghiganti. Ang paghihiganti ay nagbibigay sa iyo ng motibasyon, ngumiti si Terence, ang iyong puot ay ganap na makatwiran, ang iyong buong mundo ay nawasak. Kung talagang lumipat ka mula dito, hindi ako magsasabi ng kahit ano, ngunit natural na hindi ko iyon hahamakin. Naniniwala ako na darating sa iyo ang araw na maghiganti ka. Salamat, Terence. Sobrang natouch si Uncle Fredo, hindi niya inaasahan na susuportahan siya ni Terence. Hindi na kailangan, pero hayaan mo akong magsabi, kung gusto mo, maaari mong ituring ito bilang isang medyo walang galang na biro. Uncle Fredo, manatili ka muna sa House Charlton at protektahan sina Cheryl at Yase. Kapag naging mas malakas ka sa akin, maaari kang maghiganti. Ang mga salita ni Terence ay hindi dahil minamaliit niya ang lalaki, ngunit sinabi niya iyon sa kanyang sarili upang siya ay mag-overestimate. Si Uncle Fredo ay biglang naging mystic early phase, kaya natural na magkakaroon siya ng namamaga na ego at mataas na kumpiyansa. Hindi iyon magandang lugar para puntahan. Kahit si Chester ay nagsabing gusto niyang pumunta kay Uncle Zo para maghiganti, kaya hindi nag-iisa si Uncle Fredo pagdating sa kanyang tugon. Kaya kailangan itong gawin ni Terence, kailangan niyang ipaalam sa kanya na hindi pa rin siya ang Diyos ng mundo. Hindi man lang nila siya matalo ngayon, kaya paano sila makakaganti?
Terence, naiintindihan ko. Mataimtim na tumango si Uncle Fredo, salamat sa paalala ngayong araw, medyo nawala ng balanse ang aking pag-iisip. Natural na alam ni Uncle Fredo kung bakit biglang magsasabi ng ganoon si Terence. Pagganiyak muna sa kanya bago siya binalaan ito ang nagpapasalamat sa kanya. Sige, ngayong nandyan na si Chester at pinoprotektahan mo si Cheryl at ang iba pa, wala akong dapat ipag-alala kaya kung umalis ng walang pag-aalala. Natapos na ni Terence ang lahat ng dapat gawin sa bahay ni Chu, ngunit ang inaalala pa rin niya, gayunpaman, ay si Aliyah. Nangangahulugan ng pag-alala sa kanya na naalala rin niya si Trixie. Sa huling beses na binisita niya ito, sumama siya kay Trixie. Pero ngayon siya na lang. Sinabi niya noon na susubukan niya siya sa kanyang takdang aralin pagkaraan ng isang linggo, ngunit dahil sa nangyari kay Trixie, medyo naantala niya ito. Kapatid ito ni Armadillo, kaya't bago siya umalis ay kailangan niyang puntahan siya at tingnan kung nasa tamang landas siya ngayon. Kung talagang hindi ito magagawa, ililipat niya siya sa unang paaralan ng Starfield at tulungan si Rowan na alagaan siya. Kung tutuusin, ang isang babaeng gangster na katulad niya ay nangangailangan ng isang gangster para makontrol siya. Armadillo or Aaron. Sa pagkakataong ito, si Terence mismo ang nagmaneho sa Rosewood High. Pagtingin sa bakanteng upuan ng co-driver, napabuntong hininga si Terence sa sarili. Sa tuwing minamaneho niya ang Land Rover na ito, naaalala niya ang mga panahong kasama niya si Trixie noong una ay puot, at pagkatapos ay naging isang uri ng pagkagusto dito. Ito ay hindi isang bagay na nakaukit sa kanyang mga buto o anumang bagay, ngunit ito ay isang matalik na alaala na hindi niya malilimutan. Ito ay isang maikling pag-ibig, ngunit ito ay isang matinding pag-ibig, isa ng buhay at kamatayan bilang kahit isa ay maaaring sabihin. Ipinarode niya ang sasakyan sa harap ng paaralan, may dalawang binata na may iba't ibang kulay ang buhok. Mga delinquent. Sabi ko, Hal bro, saan nanggaling ang magandang batang ito? Sinusubukan niyang manakit sa mga babae ng aming paaralan. Maaari ba nating subukan na makakuha ng pera mula sa kanya? Naglalaway na sabi ng isa sa mga delinquent habang nakatingin sa Land Rover. Sila ang tipo na regular na gumagawa ng mga bagay na ito at para sa kanila, si Terence ay isang malaking matabang tupa sa plato. Pera ko. Hinampis ni Hal bro ang kanyang paa sa mukha ng Allipiers, natanggal ang ilan sa kanyang mga ngipin dahilan para hindi na siya makapagsalita. Tumakbo siya, kumaway sa gate ng paaralan at binuksan ito, tumawag ng malakas, Jocelyn Ford, dumating ka na. Mangyaring pumasok. Alam ni Hal bro kung gaano kahirap para sa kanya na makuha ang posisyon na ito bilang boss ng Rosewood High, parang kinuha niya ito sa lupa. Dahil dito, lalo siyang naging maingat, binibigyang pansin ang kanyang paligid, nag-aalala na si Raul ay kunin ito kung hindi siya gumawa ng magandang trabaho. At kaya, sa unang araw, ipinaalala niya ang mukha ni Terence, na inilagay siya bilang pinakamataas na tao na hinding-hindi niya dapat takasan. Kahit si Raul ay takot sa lalaking ito na parang daga, kaya syempre matatakot siya. At kaya, masasabi ni Hal bro na ang magandang batang lalaki ay si Terence kaagad. Ikaw ang Little Hal na iyon, tama ba? Sabi ni Terence, naaalala ang isang mukha sa kanyang alaala. Ako ito, ako ito. Naaalala mo pa rin ako, Jocelyn Ford. Hal bro said. Pleasantly surfaced, nakapunta ka na ba kay Kuya York? Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong umalis, sinunod ko ang utos mo at palaging tinatawagan si Kuya para mag-aral sa silid-aralan, at inatasan ko rin ang mag-aaral na may pinakamagandang grado sa klase niya. Hindi masama. Tumango si Terence, iniisip na alam ng taong ito ang kanyang ginagawa. Siya ay medyo mahusay din, inilalagay ang mag-aaral na may pinakamahusay na mga marka sa kanyang klase pati na rin. This is simply my responsibility, Godlin Ford. Masayang ngumiti si Hal bro. Ngunit hindi siya pinansin ni Terence, bumaba siya sa sasakyan at pumasok sa gusali ng paaralan. Gusto niyang makita kung talagang nag-aaral o hindi si Aliyah o nagpapanggap. Ang mga salita ni Hal bro ay hindi masyadong mapagkakatiwalaan. 1444
Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Terence ang kanyang klase, dapat ay may klase sila sa English ngayon. Tumayo siya sa harap ng bintana mula sa hallway at dumungaw sa loob, medyo nasiyahan na siya kung tutuusin, mukhang maayos naman itong silid-aralan, at least hindi ito katulad nung una siyang dumating, kung saan mas mukhang palengke. Parang hindi nagsinungaling si Halbro sa kanya, lahat ito ay mga batang may matataas na grado, mga batang interesadong mag-aral. Sa susunod na sandali, sinimulan niyang hanapin si Aliyah na hanap niya kaagad, nakasuot ng uniforme ng paaralan habang nakaupo ito kasama si Lorilyn. Ang kanyang hairstyle ay ang parehong cute na uri na ginawa ni Terence para sa kanyang huling pagkakataon, na walang kakaibang kulay o anumang bagay. Wala rin siyang suot na makeup. Ngunit sa oras na ito, nakasimangot si Aliyah, halatang hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng guro. Sa pagtingin sa mukha ni Aliyah, nakita ni Terence na nakakatawa ito, hindi ito naging madali para sa kanya, kung gaano kahirap ang kanyang pundasyon sa nakaraan. Siya ay minamadali ang lahat ng biglaan, at natural na ito ay magiging isang napakahirap na oras. Ngunit gusto lang ni Terence na maramdaman niya kung ano ang pakiramdam na nasa isang magandang kapaligiran sa pag-aaral. Ayaw niyang makapag-aral siya ng mabuti sa simula, at kahit na hindi siya makapasok sa high school, maaari pa rin niyang hayaan siyang pumunta sa Starfields First High, kung tutuusin ay kausapin niya si Pablo tungkol dito. Kahit si Miss o Uncle Fredo ay kayang kayanin iyon, actually. Hindi sila inistorbo ni Terence, nakatayo sa labas ng silid-aralan at hinintay itong matapos. Maya-maya ay tumunog na ang bell, at inayos ng guro ang kanyang mga gamit at lumabas ng silid-aralan. Umalis ang ilang estudyante kasama niya, gustong pumunta sa banyo at iba pa. Ang klase na ito ay puno ng mga taong gustong mag-aral, at ang gitnang pagsusulit ay malapit na natural na hindi sila mag-aaksaya ng oras. Hindi naging madali para sa isang maayos na klase na tulad nito na ma-assembled, pagkatapos ng lahat. Ang mga taong ito ay talagang kailangang magpasalamat kay Aliyah, kung hindi dahil sa kanya, lahat sila ay hindi matipon sa isang klase. Para sa kanila, ito ay medyo tulad ng pag-aaral sa isang prinsesa, maliban sa prinsesa na ito ay talagang masama ang mga marka. Nang matapos ang klase, hindi lumabas ng silid-aralan si Aliyah, ngunit sa halip ay kumuha siya ng libro sa pagsasanay, seryosong hiniling kay Lorilyn na turuan siya. Sinubukan ni Lorilyn ang kanyang makakaya na magpaliwanag din sa kanya ang eksenang ito ay talagang nagpabago sa pananaw ni Terence sa kanya. Akala niya ay nagpapanggap lang ito para sa kapakanan niya, pero parang may balak talaga itong mag-aral ngayon. Pumasok si Terence sa silid-aralan at huminto lamang nang makarating siya sa gilid ni Aliyah. Lil, Hal, hindi ka ba makapagpahinga, pumupunta sa akin araw-araw? Sinabi ko na sa iyo na nag-aaral ako, sigurado kang masunurin kang aso, hindi ba? Wala ring bola si Raul Gold, bakit ba napakasunurin mo? Si Aliyah ay hindi nagtaas ng ulo, sa halip ay nagdaldal. Ah! Ngumiti si Terence, mukhang maganda ang ginagawa ni Lil, Hal. Ah! Huminto si Aliyah, hindi si Lil, Hal, kundi si Terence. Terence bro? Dumating ka. Narinig din ni Lorilyn si Terence, nagulat siya. Oo. Tinuturuan mo si Aliyah. Sabi ni Terence habang tinitignan ang mga librong hawak ni Aliyah, textbook iyon ng 7th grader. Tila nagsimula siya mula doon, ikapitong baitang. Ako. Hindi ko natutunan ito dati. Namula si Aliyah, grade 9 na siya, kaya medyo nakakahiya. Hindi masama, medyo nagbago ka. Hindi maganda ang pundasyon mo, pero maaayos mo iyon sa tamang panahon, tumango si Terence, nasiyahan. Sobrang nakakakilabot ang mga foundation ko, at hindi naman ganoon kalayo hanggang middle exams, parang nag-aaksaya ako ng oras. Nagpout si Aliyah, nalungkot. Nagbago siya dahil ginamit ni Terence ang buong karahasan sa kanya, ngunit pagkatapos ng paggugol ng oras sa pag-aaral kasama si Lorilyn sa silid-aralan sa loob ng ilang araw, hindi na niya ito masyadong nalabanan. Ito ay nakakakuha ng kaalaman, pagkatapos ng lahat, at ito ay mas mahusay kaysa sa paglabas at pakikipag-away at mga bagay-bagay sa lahat ng oras. In the first place, hindi siya tanga, medyo suwail lang siya sa edad na ito.
Kasama ang lumang kapaligiran na mayroon siya, walang paraan na siya ay magiging interesado sa pag-aaral ngunit mayroon na siya ngayon. Bagamat nangyari ito sa ilalim ng kapangyarihan ni Terence, nagsimula siyang mag-aral ng kaunti. Hanggat nagsumikap ka hindi na kailangan ang iba pang mga bagay, ngunit kung hindi ka magsusumikap at umaasa na uupo ka lang sa lahat ng marangya, huwag mo akong sisihin sa ginagawa ko, seryosong sabi ni Terence, tutulungan ko si Lorilyn at makapasok ka sa Starfield's first school, ngunit isang beses lang ito. Pagkatapos mong makapasok, mas mabuting magsimula kang makakuha ng scholarship matatalo kita. Medyo natahimik si Aliyah, bagaman nakahinga siya ng maluwag matapos marinig ang sinabi nito. Tila makakapag-aral siya sa isang mataas na paaralan, ngunit hindi ba't ang kanyang mga kondisyon pagkatapos ay masyadong malupit? Kailangan niyang makakuha ng scholarship o mabugbog. Anong klaseng loika iyon? Maging ang ibang mga magulang ay hindi magtatanong nito sa kanilang mga anak, di ba? Hindi alam ni Aliyah kung ano ang mga pamantayan para makakuha ng scholarship, ngunit alam niya na marahil ay ibibigay lamang ito sa ilang mga estudyante sa unahan ng rangkang ng paaralan. Ito ay magiging napakahirap. Ngunit sa pag-iisip sa ugali ni Terence at sa paraan ng kanyang paggawa ng mga bagay, naramdaman ni Aliyah na nagsimulang manhid ang kanyang puwitan. Baka bugbugin talaga siya ng lalaking ito. Si Lorilyn, sa kabilang banda, ay talagang masaya hindi niya akalain na makukuha niya ang biyayang ito kasama si Aliyah, na makapasok sa Starfield's first school ito ang kanyang pangarap. May tiwala siya sa pagpasok, ngunit hindi iyon tiyak. Ngayong ipinangako ito ni Terence sa kanya, wala nang magiging problema. Naririnig mo ako? Tanong ulit ni Terence kay Aliyah. Oo, ginawa ko, ginawa ko. Ginawa ko, ginawa ko. Napasimangot na sabi ni Aliyah, sigurado kang hindi mabuting tao, bakit ako iniwan ng kapatid ko sa iyo? Hindi ka naman mabait. Saan nanggagaling ang lahat ng ito? Nangangati na naman ang puwitan mo. Tinitigan siya ni Terence, ako na ang magbabantay sa iyo bago bumalik ang iyong kapatid. Ngunit nang marinig ni Aliyah na binanggit si Armadillo ay lalong nanikip ang puso ni Terence, wala pa rin silang balita tungkol sa kanya, at hindi man lang alam kung buhay pa ito. Gaano siya kahirap kung sasabihin niya ito sa kanya? Sige, magsusumikap ako, sabi ni Aliyah pagkatapos magparaya sa dami ng pressure na ibinibigay sa kanya ni Terence, wala siyang pagpipilian. Sige, kailangan kong umalis sandali, ang pinakamaikli ay 1 buwan, at kung magtatagal ito ay maaaring kalahating taon. Ngunit aayusin ko muna ang iyong mga gamit, sabi ni Terence. Ah, may misyon ka. Tumigil si Aliyah na pagtanto na ang kanyang kapatid ay kasamahan ni Terence. Normal para kay Terence na magmisyon din. 1445. Iyon lang, hindi gaanong ipinaliwanag ni Terence, tandaan na huwag maghila ng anumang nakakatawa, may mga taong magbabantay sa iyo. Got it? Got it? Walang magawang sabi ni Aliyah. Tumango si Terence, hindi gaanong nag-aalala ngayong nakita niya siya. Lorilyn, ipauubaya ko sa iyo ang pag-aaral niya, pupunta ako ngayon. Okay, huwag kang mag-alala. Bye-bye Terence big bro. Kinawian ni Lorilyn ang kanyang kamay kay Terence, medyo namumula pa rin ang mukha niya sa excitement kanina. Palam. Hindi gaanong masaya si Aliyah. Hindi yun naapektuhan ni Terence, ngumiti siya at mabilis na lumabas ng classroom. Malapit nang magsimula ang klase, at hindi niya naisip na ipagpatuloy ang pananatili dito. Pagkaalis niya, tumayo si Aliyah at tumingin sa labas, tinitiyak na nakaalis na si Terence bago ngumiti kay Lorilyn, kumikislap ng masama. Ellen, sabihin mo sa akin, gusto mo ba ang asungot na iyon na si Terence? Ano? Tumalon si Lorilyn, nanlaki ang mga mata, ano? Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na na-in-love ka sa marahas na jerk na iyon na si Terence, tama ba? Si Aliyah ay gumugol ng ilang oras sa lipunan, at natural na medyo mas mature. Nakita na niya ang mga bagay na lalaki at babae noon, kahit na hindi pa niya ito sinubukan mismo. Medyo may alam siya, at isang tingin sa pulang mukha na iyon ay may ideya na siya sa nararamdaman ni Lorilyn. Ay! Of course not. Medyo nalilito si Lorilyn, may gusto ba siya sa kanya? Oo, o hindi. Ano ang ibig sabihin noon?
Hindi kailanman naisip ni Lorilyn ang mga bagay na tulad nito dati, kaya lang naisip niya na mabait na tao si Terence. Hindi lang niya pinagaling ang kanyang ina, tinulungan pa niya ito sa maraming paraan. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isang uri ng idolo kay Lorilyn, may mga positibong damdamin, ngunit hindi niya naisip kung ito ay romantiko o hindi. Tingnan mo, namumula ka na at nauutil na, at tinatawag mo siyang Big Bro Terence sa lahat ng oras, sigurado kang malapit ka sa kanya, ha? Ngumiti si Aliyah. Ako. Natarante si Lorilyn, at bigla na lang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na uutal na siya. Ako. Siya. Mas matanda siya sa atin noong una. Wow! I didn't expect this. Laurelyn, you're blossoming. Gusto mo bang tulungan ka nitong si Aliyah na magplano ng mga bagay-bagay? Hindi ako kasing galing mo mag-aral, pero may experience ako sa larangang ito. Mapagmataas na sabi ni Aliyah, ngayong sa wakas ay nakahanap na siya ng isang bagay na mas magaling siya kaysa kay Lorilyn. How? Aliyah sis, may boyfriend ka dati. Huminto si Lorilyn, nagtanong. Ako. Hindi pa ako kumakain ng baboy, pero nakakita na ako ng mga baboy na tumatakbo, di ba? Nakangiting sabi ni Aliyah, mas marami akong nakita kaysa sa iyo. Oh. But Big Bro Terence has a girlfriend already, right? And she's really pretty too. Sabi ni Aliyah, unti-unting nahuhuli sa takbo ni Aliyah. Ni hindi niya alam kung gusto niya si Terence noong una, at ngayon ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga romantikong prospect. Hindi na mahalaga, maaari kang lumaban, makipagkompetensya sa kanya. Medyo nairita si Aliyah nang maisip niya ang girlfriend na iyon ni Terence siya ang nagpatama sa kanya ni Terence noong huli. Itinago niya sa kanyang isipan ang paghihiganting iyon, siguradong immoral ang babaeng ito, bakit hindi niya hinayaang tamaan si Terence sa kanyang puwitan? Hindi, ako. Hindi ko kayang makipag-away kay Trixie, mabait talaga sa akin si Trixie sis. Sabi ni Lorilyn na umiling-iling, hindi ko kaya ang ganoong bagay. Maganda. Ang babaeng Trixie na iyon ay isang malaking jerk, puno ng jerk na tubig sa kanyang tiyan. Hinayaan niyang sampelan ng marahas na si Terence ang aking puwitan. Sinabi ni Aliyah, huwag kang mag-alala, sa aking suporta, hahayaan kitang matagumpay na ituloy si Terence Big Bro. Ah! Ako! Anong sinasabi ko? Sa wakas ay natigilan si Lorilyn nang maalala ang kanyang sinasabi, namula ang kanyang mukha, Aliyah sis, nagbibiro lang ako kanina, hindi ko siya iniisip ng ganoon. Huwag kang magkamali. Hehe. Umamin ka naman di ba? Okay lang, I get it. Sabi ni Aliyah. Magsisimula na ang klase. Kailangan kong bigyang pansin. Sabi ni Lorilyn, namumula pa rin habang nakatalikod kay Aliyah. Pagkatapos umalis sa Rosewood High, sinabi ni Terence kay Uncle Fredo ang tungkol sa bagay na iyon kina Aliyah at Lorilyn. Natural na nangako si Uncle Fredo na aalagaan ito ay isang bagay na hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap, at si Terence ay naging shareholder din ng Pablo Industries. Sa pag-iisip na halos tapos na siya sa lahat ng mga bagay na naiwan niya, nakahinga ng maluwag si Terence. Sa totoo lang, ang pinaka-inaalala niya tungkol sa kanyang pag-alis ay sina Miss Yasi at Josephine. Naisip pa nga ni Terence na palakasin ang kanilang mga antas ng kapangyarihan sa Mystic, ngunit walang sinumang sining ng practitioner ang nahanap niya para sa kanila ng biglaan. Ang Art of Dragon Mastery ay hindi angkop para sa mga babae, at si Terence ay walang ibang practitioner's arts na kasama niya sa ngayon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at hayop ay ang katotohanan na ang mga hayop ay maaaring mag-level up nang hindi gumagamit ng mga sining ng spiritual channeling practitioner, kaya nagpa siya si Terence na maghahanap siya ng ganoon para sa mga babae mamaya. Hindi na siya dapat mag-alala ng sobra pagkatapos noon. Sa pagmamaneho pabalik sa villa, naalala ni Terence sina Amara at Julian. Nagtaka siya kung kumusta na sila, at kung tapos na ba o hindi ang pakikitungo sa mga grave robber. Pinag-isipan ito ni Terence, at nagpas siyang tawagan siya bago umalis. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay talagang matalik na magkaibigan ngayon, at ang paglalakbay na ito na kanyang aalisin ay aabutin ng hindi inaasahang tagal ng oras. Hindi niya ito matutulungan sa pag-crack ng anumang kaso noon. Dinial niya ang number niya.
Naisip ni Amara na tawagan din si Terence, dahil alam niya na si Terence ay isang doktor. Si Julian ang may pinakamahusay na paggamot sa ospital ngayon, ngunit nadama ni Amara na si Terence ay isang mas mahusay na doktor kaysa sa anumang maya-alok nila. Dagdag pa, pabalik sa libingan, tila may sinabi si Elder York tungkol sa Wilson ni Terence bilang isang healer spirit beast o isang bagay. Hindi alam ni Amara kung same time na sinasabi iyon ni Elder York, dahil alam niya ang pinagmulan ng asong iyon isa lang itong aso na pilit na pinalakas ni Terence, hindi gaanong naiiba sa nangyari sa kanya o kay Julian. Si Wilson ay hindi espiritong hayop. Kaya naman, hindi siya masyadong nadala sa ideya na si Wilson ay isang healer spirit beast. Maniwala man siya o hindi, gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Amara na dapat pa rin niyang sabihin kay Terence ang tungkol dito. Sa kanyang puso, si Terence ay isang taong halos may kakayahan sa lahat tuwing kailangan niya ng tulong sa isang bagay, ito ay malulutas hanggat nandyan si Terence. Ngunit sinabihan siya ni Julian na huwag sabihin kay Terence talagang naglagay ito sa kanya sa isang mahirap na lugar. Sa isang banda, hindi niya masisira ang kanyang pangako, habang sa kabilang banda, naramdaman niyang si Terence lang ang makakaasikaso nito. Nang siya ay nag-aalangan, tumunog ang telepono. Sa pag-aakalang galing iyon sa isang kasamahan, kaya inalis niya ang kanyang iniisip at kinuha ito, "Hello. Ako si Terence," sabi ni Terence, "okay ka lang ba dyan? Naghahanda akong umalis sa loob ng ilang araw." 1446. Terence. Si Amara ay suddenly tumayo, masaya at nagulat siya ay nagbabalak na tawagan siya, ngunit hindi siya makapagdesisyon. Ngayong siya na ang tumawag sa kanya, napagpasyahan niya na hindi siya ang unang tumawag kaya hindi niya kasalanan. "Ako nga, narinig mo ba ang sinabi ko?" Kumunat ang noo ni Terence. What the heck was wrong with this woman? Hindi ito ang unang beses na tinawagan siya nito, so why was she freaking out for? Oo. I heard you. Anong pinagsasabi mo? Yutil na wika ni Amara, hindi pa nakaka-recover sa gulat. Si Terence ay hindi nakaimik, ano ang nasa loob ng iyong ulo? Sinasabi ko na aalis ako sa lugar na ito ng mahabang panahon, naghahanap ng bunga ng apoy na espirito para kay Trixie. Ipinapaalam ko lang sa iyo, upang hindi mo ako tawagan kapag may lumabas na kaso, hindi ako pupunta doon upang lutisin ito. Aalis ka ng ganyan. Hindi akalain ni Amara na aalis siya ng ganoon kabilis. Ano kaya ang gagawin nila kay Julian? Sa pag-iisip tungkol sa kanya, nagpasya siyang sumama dito. Terence, may nangyari kay Julian. Julian. Anong problema, anong nangyari? Tumigil si Terence, nalilito. Si Julian ay nasugatan ng husto ni Daryl mula sa House York, ang kanyang mga meridian ay nasira lahat, at siya ay nasa unang ospital ng Starfield. Sabi ni Amara na may mapait na ngiti. Ano ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Itinigil ni Terence ang sasakyan sa gilid ng kalsada pagkatapos niyang marinig iyon, ano lang ang nangyari? Bakit siya sasalakayin ni Daryl? Ito. Well, dahil sa akin. Nakaramdam ng guilt si Amara at sinimulang sisihin ang sarili. Ikaw. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Hindi maintindihan ni Terence kung paano nasangkot si Amara kay Daryl. Ang House York at House Song ay nasa isang alyansa ng kasal, at ginawa iyon ng aking lolo sa akin at kay Daryl nang hindi ako tinatanong. Hindi muna iyon inisip ni Amara dahil akala niya ay iiwan siya ni Daryl pagkatapos ng lahat ng mga pahiwatig na ibinigay niya, lalo na't may ganoong kakuhan si Daryl. Ngunit sino ang nakakaalam na naruroon si Julian upang pigilan siya? Si Julian ay may mabuting hangarin, ngunit ang sitwasyong ito ay talagang nagparamdam kay Amara na walang magawa. Daryl, ha? Nakakakilabot ang personalidad ng batang iyon, pati na ang buong pamilya niya ay muntik nang mapuksa ko, kaya kung ayaw mong mabalo, huwag kang magpakasal sa kanya. Naalala ni Terence sina Aliyah at Armadillo noong binanggit si House York. Sinabi sa kanya ni Huajun kanina na ang kanya ni Harold kanina na ang kapangyarihan na sumusuporta sa International Drug Group ay may kinalaman sa Common House York. Syempre si Terence ang mapupunta sa kanila.
Dagdag pa, ang kanyang paghihiganti ay naitakda na si Terence ay hindi natakot sa kanila. Kung hindi nila siya gusto ay maaari na lang silang magpadala ng isang tao upang harapin siya. Nag-aalala pa rin si Terence tungkol sa Earth class na kuya ni House York, ngunit ang bagay na iyon ay isang ganap na duwag. Natural na ayaw kong pakasalan siya. Sinabi ko sa kanya na maraming beses, ngunit hindi siya nakinig, palaging kumakapit sa akin. Sigurado si Amara ngayon na nilinaw na ni Terence dahil lumalaban na siya kay House York, ang insidente kay Julian ay isa lamang bagay para magalit siya, hindi ito magdudulot sa kanya ng karagdagang problema. At nakita ito ni Julian, nagselos, at sinaktan siya. Hulaan ni Terence. Nagseselos. Dahil sa'yo. Mabilis na nagsalita si Amara para kay Julian matapos marinig iyon. Dahil sa akin. Hindi maintindihan ni Terence kung paano ito nauugnay sa kanya. Kasi, I like you, man. Wika ni Amara na nahihiya kahit medyo open personality siya. Hindi bababa sa kanyang mga pag-amin sa puntong ito ay hindi ang pinaka-hindi natural na bagay. Alam ni Julian na gusto kita, kaya ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras si Daryl, ngunit hindi siya nakinig. Sinabi sa kanya ni Amara ang nangyari, at si Terence ay agad na natahimik. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ang dahilan kung bakit sinaktan ng husto ni Daryl si Julian. Though, thinking about it, walang mali sa ginawa ni Julian, sadyang sobrang nakakasira ng atake nitong si Daryl. Kung talagang may anumang bagay sa pagitan nila ni Amara, ito ay magiging mas makabuluhan ngunit ang katotohanan ay hindi talaga gusto ni Amara si Daryl. Si Terence ay walang pagpapaubaya sa ginawa ni Daryl. Si Terence ay isang taong nagpoprotekta sa kanyang mga taong malapit sa kanya noong una, at ang negosyo ni Julian ay kanyang negosyo din kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Pupunta ako sa ospital ngayon, hintayin mo ako doon. Sabi ni Terence at dumiretso sa ospital. Noong una, iniisip niyang umalis para sa prutas sa susunod na 2 araw, ngunit sa problema ni Julian ay natural na kailangan niyang manatili hanggang sa maayos ang kanyang usapin. Ang paghihiganti na maaari niyang gawin pagkabalik mula sa paglalakbay, ngunit ang mga sugat ni Julian ay kailangang gumaling kaagad. Mabilis na bumaba ng kotse si Terence nang makarating sa parking lot pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Amara sakay ng kanyang sasakyan. Kumaway si Terence sa kanya, at pumarada ito sa tabi niya. Nandito ka na. Bumaba si Amara sa kotse, nakangiti kay Terence. Ang mukha ni Amara ay mukhang mapatla, at siya ay mukhang mas payat kaysa noong siya ay nasa libingan, na ikinagulat ni Terence. Kakadating lang. Hindi ko alam kung saan ang kwarto ni Julian, dalhin mo ako doon, sabi ni Terence. Sa harap sa departamento ng pasyente, tumango si Amara at sumama kay Terence nang walang tigil. Bakit hindi mo ako tinawagan kanina? Kung hindi niya ito tinawagan, hindi ba niya ito sasabihin? Iniisip ko ito, ngunit sinabi ni Julian na huwag sabihin sa iyo, nag-aalala na baka gumawa ka ng isang bagay na hindi makatwiran at maghayganti sa kanila. At nag-aalala siya na mag-aalala rin si Yasi. Ipinaliwanag ni Amara, ilang beses akong nag-alinlangan at hindi ako nakapagdesisyon, kaya kung hindi mo ako tatawagan ngayon ay malamang na nanahimik na lang ako. Akala ko ba lagi kang lumalapit sa akin tuwing may problema ka? Bakit bigla kang naging pipi? Kumunat ang noo ni Terence, sa susunod na mangyari ulit ang ganito, tawagan mo ako kaagad. Oh, I'm sorry. Sabi ni Amara, nagtatampo, hindi ko alam na ganito ka kaya, nagdudulot ng gulo kahit kay House York. Noong una, magkaaway tayo, alam mo naman yun diba? Sinabi ni Terence, sige, huwag na nating pag-usapan iyon ano ang reaksyon ni House York. Nakaupo si House York at humiga. Nagsumbong pa sila sa lolo ko at lolo Claudius na sinira ko ang alyansa ng kasal, inaakusahan kami ni Julian ng. Alam mo na. Hindi natuloy ni Amara dapat nakuha ni Terence. Tumango si Terence, kailan magaganap ang pulong ng Noble House? 1447. Tumango si Terence, kailan nangyayari ang pulong ng Noble House?
Narinig na ni Terence sina Martin at Fatty Boy na nag-usap tungkol dito noon narinig niya na gustong makapasok si House Kang sa Noble House list. Bagaman, talagang naisip ni Terence na pumunta din sa komite, para lang manggulo kay House York. Naipadala na ang mga imbitasyon, at ang mga paghahanda ay isinasagawa na. Malamang sa buwan na ito o sa susunod na buwan ang panahon ng paghihintay ay hindi lalampas sa 2 buwan, sabi ni Amara, dahil sa bawat pagkakataon, ang komite ay kumukuha ng mas kaunti kaysa doon upang maghanda. Sige, magiging okay din iyan. Hahanapin ko rin ang prutas at maghahanap din ako ng paraan para makalusot, bumantong hininga si Terence, kapag nakapasok na ako sa Earth Class, magagawa ko rin kayong gawing Earth Class kayo ni Julian bro sa puntong iyon ay mapapawi na natin si House York sa komite ng Noble House. Si Terence ay nasa mid-phase peak na mystic lang ngayon, at habang ito ay higit pa sa sapat para harapin si Daryl, hindi iyon ang kaso para kay Sicilion. Sa ngayon, hindi ito isang garantiya ang lalaki ay mystic late phase peak pagkatapos ng lahat, at sinabi na ang kanyang kapatid ay Earth Class early phase. Pumasok siya sa nakatagong House York para mag-practice, ngunit kapag nagkaproblema si House York ay tiyak na kailangan niyang panindigan ang mga ito. Kailangang itaas ni Terence ang kanyang lakas kung gusto niyang garantyahan ang kanyang panalo. Ang hindi niya alam ay ang posisyon ni Elder York sa nakatagong House York. Kilala ba niya ang kuya ni Shuishing? Ngunit hindi yun mahalaga kahit na ang Elder York na iyon ay handang tumulong sa karaniwang House York, hindi natatakot si Terence. Nagawa niya itong takutin kahit na bilang isang mystic sa oras na makarating siya sa Earth Class, tatakbo ang lalaki sa paningin niya. Napaawang ang bibig ni Amara nang marinig niya ang kanyang mga salita. Sicilion. Napaawang ang bibig ni Amara nang marinig niya ang kanyang mga salita. Sa hitsura nito, pinaplano ni Terence na magdulot ng malaking kaguluhan sa pulong ng Noble House. Kahit na, hindi iyon kagulat-gulat tulad ng sinabi niya sa ibang pagkakataon pinaplano niyang gawing masters ng Earth Class si Julian at ang kanyang Earth Class. Iniisip ni Amara kung nananaginip ba talaga siya ganoon lang, ang Earth Class ay biglang isang maaabot na layunin. Kailan nangyari iyon? Naalala ni Amara ang pag-iisip kung kailan siya magiging Golden Class late phase peak, at sa oras na iyon, parang napakalayo ng panaginip. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay dahil kay Terence. Kung hindi niya nakilala si Terence, malamang na siya pa rin ang maliit na early phase na Golden Class practitioner, di ba? Sa pag-iisip pabalik sa unang pagkakataon na nakilala niya si Terence, hindi niya maiwasang mamula hindi pa rin siya naiintindihan ng mga taong iyon sa ginawa niyang bagay kay Terence. Ngunit, kung maibabalik lang ang panahon, naramdaman ni Amara na talagang aaminin na lang niya ito, kahit na hindi ito totoo. Paano kung nangyari pa rin ito? Naramdaman ni Amara na kung talagang hiningi sa kanya ni Terence ang isang bagay na ganoon, baka talagang pinuntahan niya iyon at sinabing oo. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, sumilay ang isang tingin sa magagandang mata ni Amara, na nagpapakita kung gaano siya naantig. Nag-aalangan kinagat niya ang kanyang labi at lumingon kay Terence, namumula ang mukha sa hindi pangkaraniwang antas, Terence. Mabait ka talaga sa akin. Malabag ka ba o ano? Nagulat si Terence, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari kay Amara. Bakit parang medyo malabag siya? Nasa kalagitnaan sila ng isang seryosong bagay, kaya saan nanggaling ang lahat ng ito? Sinisi ni Amara si Terence sa kanyang kawalan ng romansa. Ang lalaking ito ay minsan mapagmahal, minsan naman ay tulala para kay Trixie, pupunta siya sa mga mapanganib na lugar tulad ng isang libingan, at ngayon ay pupunta pa siya para sa prutas na fire spirit. Samantala, narito siya, ipinakita sa kanya ang lahat ng kanyang pagmamahal, ngunit hindi pinansin. Hindi, paano ako magiging kung hindi ka nakahubad? Pupunta lang si Amara sa kanyang impresyon sa kanya, sa pag-iisip na maaari rin siyang pumunta sa buong paraan dahil nakarating na sila hanggang dito. Puntahan muna natin si Julian bro, ayaw na ni Terence na pag-usapan pa ang paksang ito.
Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman kay Amara, na gustuhan ba niya ito. Well, natural there would be some level of positive feelings, hindi naman siya malamig na hayop, at marami na rin siyang pinagdaanan sa kanya. Dati silang magkaaway, at ngayon ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano sila. Ang talagang hindi niya magawa ay tila napagdesisyonan na siya ni Amara, dahil nakita niya itong nakahubad ng isang beses. Parang kailangan niyang pakasalan siya o ano. Naramdaman ni Terence na sa unang sulyap, si Amara ay tila hindi isang taong nagpareserba, ngunit sa katunayan iyon ang nangyari. Ngunit sa usapin kung si Terence ay may in love o hindi sa kanya, natural na hindi iyon posible. Iyon lang ang uri ng infatuation ng mga lalaki kapag nagustuhan sila ng isang magandang babae, bagamat kapag ang mga damdaming iyon ay naging aksyon, ito ay talagang magiging mahirap. Bagamat parang naging magulo na. Walang magawa si Amara laban sa pag-iwas ni Terence sa paksa, ang tanging magagawa niya ay ang pag-igting ang kanyang mga ngipin. Ito ang unang pagkakataon na nahulog siya sa isang lalaki, at pagkatapos na makilala siya ng ilang sandali, medyo nahumaling ito kay Amara. Ang lalaki ay napakahiwaga, at siya ay hindi kapani-paniwalang malakas na siyahan niya ang lahat ng kanyang mga kinakailangan para sa isang kapareha. Hindi lang mas malakas si Terence kaysa sa kanya, mas malakas siya. Kahit na siya ay mystic mid-face peak lang ngayon, naniniwala si Amara na maaabot ni Terence ang mas mataas na taas pagdating ng panahon. Maliban kung walang garantiya si Terence, hindi siya magsasabi ng isang bagay na nakakabaliw tungkol sa komite ng Noble House. Sinisira ang House York. Sino ba kasing nagsabi ng ganyan? Kahit na ang isang tao mula sa mga nakatagong bahay ay hindi sasabihin iyon, lalo na ang isang karaniwang bahay. Alam ng lahat na nasa likod ni House York ang nakatagong House York, at ang nakatagong House York ay isa sa malalaking nakatagong bahay sa sarili nilang grupo. Sino ang gugustuhing tutol doon? Ngunit iyon mismo ang ginagawa ni Terence. Sa katunayan, ginagawa na niya ito. Nabubuhay pa rin siya pagkatapos na tumawid sa linya, at talagang naramdaman ni Amara na sa hitsura nito, si Daryl ang nagdusa ng husto sa ilalim ni Terence. Gayunpaman siya ay mayabang pa rin at lahat sa harap ni Julian. Kung alam niya iyon, hiniling niya kay Terence na pabayaan siya ni Daryl, at pinipigilan ang lahat na mangyari ng buo. Magkatabing naglakad ang dalawa nang may mabangga silang pamilyar. Francine. Unang nakita siya ni Terence, at binati siya. Pagdating sa babaeng ito na parang medyo nahihiya, maganda ang impresyon sa kanya, lalo na dahil sa kanilang pagkikita noong una siyang dumating sa Starfield. Mas naging close pa sila pagkatapos dahil kay Martin Larkins. Terence. Nakita siya ni Francine pagkatapos iangat ang kanyang ulo, at medyo nagulat siya. Agad siyang tumakbo. Matagal-tagal na rin mula nang makita siya nito, pagkatapos ng lahat, at dahil sa kanyang personalidad, hinding-hindi siya pupunta kay Terence sa sarili niyang pagkukusa. Ilalagay lamang niya ang maliit na pakiramdam ng kaligayahan sa kanyang puso, at malalim na ibabaw nito habang binibigyang pansin niya si Terence mula sa malayo. Hindi siya makikipag-ugnayan sa kanya at gumawa ng inisyatiba, ang eksaktong kabaligtaran ng Amara. 1448. Alam ni Francine kung sino si Amara, ngunit medyo masama ang impresyon niya sa kanya. Nakita niyang kakaiba ang taong ito, ginagawa ang lahat ng maalay na bagay na iyon kasama si Terence sa ospital. Bagamat naniniwala si Francine na hindi ganoong klaseng tao si Terence, kumalat ang mga tsismis hanggang sa ito ay naging isang tunay na pangyayari. Pagkatapos noon, muli niyang nakilala si Amara nang sinubukang patayin ng mga assassin si Boji, ngunit nauwi sa pagkidnap sa kanya. Medyo nag-interact nga sila pero hindi naging close ang bond nilang dalawa. Ang alam lang niya ay taga-House Song siya at malapit kay Harold, para silang magkapatid. Captain Song, nice meeting you. Maaaring galit si Francine sa kanya, ngunit siya ay isang magandang asal na babae, lalo na't nakatayo siya sa tabi ni Terence. Walang paraan na hindi niya mapapansin ang pag-iral ni Amara, hindi ba? Ilalagay nito si Terence sa mahirap na posisyon kaya binati pa rin siya ni Francine. Ikaw si Francine, tama. Naaalala kita, ngumiti si Amara at tumango. Masyado nang pagod si Amara para magselos ngayon.
Palaging may mga magagandang babae na nakapaligid kay Terence sa lahat ng oras, hindi na niya magawang magselos dahil napakarami na nila. Hinihiling lang niya na bigyan siya ng higit na atensyon ni Terence. Dahil ipinanganak sa isang marangal na pamilya, naunawaan ito ni Amara at nakakakita ng mga bagay na may mas malawak na anggulo. Terence, bakit ka nandito? May sakit ka ba, o nandito ka para bisitahin ang mga kaibigan? Tanong ni Francine. Nandito ako para sa isang kaibigan, sagot ni Terence, kamusta ka kamakailan? Wala akong oras para bisitahin kayo, maayos pa ba si Lolo Martin? Magaling si Lolo. Medyo nababalisa siya nang mabanggit ang pangalan ng lolo niya. Alam ng kanyang lolo na si Terence ay hindi kailanman magiging kahalili niya o magiging manugang ni House Larkins, ngunit hindi mawala ng pag-asa si Martin, lagi niyang gustong magkaroon ng kahalili upang kunin ang kanyang kaalaman. Kaya naman, nagpasya siyang ilagay si Francine sa lugar ng dati niyang kaibigan upang mag-aral, na pag-aralan ang lahat tungkol sa medisina upang siya ang maging kahalili ni House Larkins. Gayunpaman, ayaw umalis ni Francine, alam niyang hindi siya karapat-dapat na maging isang doktor at nalaman pa rin niya na mas bagay sa kanya ang pagiging isang nurse. Sa bahay, palagi niyang tinutulungan si Martin na kunin ang mga halamang gamot at pakuluan ang mga ito. Ito ay isang bagay na komportable siya, ngunit humihiling sa kanya na tretuhin ang isang tao. Ito ay wala sa kanyang comfort zone, wala siyang kumpiyansa upang magawa ang mga ganitong uri ng gawain. Pangalawa, kung mag-aaral siya ng medisina, kailangan niyang umalis sa lungsod ng Starfield. Sa madaling salita, nangangahulugan iyon na hindi na makikipagkita kay Terence. Bagamat tinanggihan ni Terence ang panukala noon, hiniling pa rin ni Francine na magkaroon siya ng espasyong ito upang tamasahin ang kanyang kaligayahan sa pananatili sa tabi ni Terence. Hindi man sila madalas magkita, nagkikita pa rin sila paminsan-minsan kapag pareho silang nasa iisang lungsod. Tulad ngayon, nagkita na silang dalawa. Kaya ayaw umalis ni Francine, pero ayaw din niyang magalit ang lolo niya. Alam niya na ang kanyang lolo ay nag-invest ng lahat ng kanyang oras sa pag-aaral ng medisina at nais na magkaroon ng kahalili na pumalit sa kanyang tungkulin, ngunit si Francine ay isang ordinaryong nurse lamang. Ang katotohanang ito lamang ay lubos na ikinadismaya ni Martin. Dati, hindi nagsasalita si Martin dahil mahal na mahal niya ang kanyang apo, ngunit nagsimulang magbago ang mga bagay nang makilala niya si Terence. Naramdaman ni Martin na kailangan niyang mag-set up ng isang bagay para sa kanyang apo, kung hindi, ang distansya sa pagitan niya at ni Terence ay lalago lamang. Alam ni Martin kung ano ang iniisip ng kanyang apo at may intensyon din siyang pagsamahin sila, kaya nagkusa siyang magpasya para kay Francine nang hindi sinasabi sa kanya ang totoong dahilan. Gayunpaman, naramdaman ni Francine na walang paraan na pipiliin siya ni Terence dahil mayroon na siyang kasintahan. Nasaksihan pa niya kung gaano kaganda ang dalaga, bakit niya sisirain ang relasyon. Tungkol naman sa pag-aaral, hindi inakala ni Francine na magiging magaling siyang doktor. Siya ay nalilito at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin, kaya nang makita niya si Terence, gusto niyang ibuhos ang kanyang puso at ibahagi ang kanyang problema sa kanya. Mabuti. Pagkatapos ay titingnan ko muna ang aking kaibigan. Bibisitahin ko si Lolo Martin pagkatapos ng 2 araw. Natural, kinailangan ni Terence na bisitahin si Martin bago siya umalis sa lungsod ng Starfield. Higit pa rito, kailangan niyang ipaalam kina Fatty Boy at Martin ang tungkol sa mga bagay na nauugnay sa medikal na kumpanya. Terence. Free ka ba mamaya? Kinagat ni Francine ang kanyang labi habang nilakasan ang kanyang loob na magtanong. Karaniwang hindi siya makikinig, ngunit iba na sa pagkakataong ito. Gusto niyang talakayin ito kay Terence dahil ang opinyon nito sa kanya ang pinakamahalaga. Susundin niya ang mga tagubilin nito kahit ano pa ang sabihin nito. Oo, bakit? May pag-uusapan ba kayo? Tanong ni Terence. May bumabagabag sa akin. I need your advice. Maingat na tanong ni Francine. Oo naman, tatawagan kita kapag tapos na ako sa mga gamit ko dito. Sa alaala ni Terence, hinding-hindi siya hahanapin ni Francine ng ganito, kaya marahil ito ay isang seryosong bagay. Si Terence syempre, hindi niya kayang tanggihan ang kahilingang ito, di ba?
N. Tuwang-tuwang tumango si Francine, namumula, hihintayin ko ang tawag mo. Ha! Sigurado. Ngumiti pabalik si Terence. Pumasok siya sa isa pang seksyon ng ospital kasama ang isang malungkot na Amara. Bakit hindi siya tinawag ni Terence na lingga noong namula ang mukha ni Francine at bakit siya lang ang malilibog sa lahat ng oras? Hindi nasisiyahan si Amara sa kakaibang pakikitungo sa kanila ni Terence. Ang silid ni Julian ay nasa sulok ng ikatlong palapag, pinili niya ang silid na ito upang maiwasan ang hindi gustong atensyon mula sa publiko. Sinisikap niyang itago ang balitang ito sa iba, at habang ang kanyang lolo at ang mga tao mula sa mga marangal na bahay ay ipinaalam tungkol dito, ang kanyang mga kaibigan ay hindi. Walang bibisita kay Julian, maliban kay Amara. Kaya't nang itulak ni Amara ang pinto, alam ni Julian na si Amara iyon dahil ang nurse na naka-duty ay kakaalis lang hindi nagtagal. Amara, nandito ka. Di ba sabi ko sa'yo wag mo na akong puntahan ng madalas, ang daming nangyayari ngayon. Matanda na ako, marunong na akong mag-ingat sa sarili ko. Walang dapat ipag-alala. Sabi ni Julian nang hindi tumitingin sa taong nasa pintuan. Julian bro, bakit hindi mo sinabi sa akin na nasugatan ka? Kung hindi ko binisita ang kaibigan ko at nakilala ko si Amara ngayon lang, hindi ko malalaman ang tungkol dito. Mahusay na pinrotektahan ni Terence si Amara mula sa lahat ng sisihin. Sa madaling salita, hindi inilantad ni Amara ang sikretong ito sa kanya at nagkataon lang na ganito ang nangyari. Nagpapasalamat si Amara sa ginawa ni Terence, hindi niya alam na napakabait ni Terence sa kanya. Terence! Dumating ka! Natigilan si Julian, napahiya, na-disappoint kita, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa akin. Baldado na ako ngayon, nasayang ang effort mo. Julian bro, anong pinagsasabi mo? Kumunat ang tuon ni Terence, ano ang ibig mong sabihin, bigo? Walang utang kung walang nagpapautang. Walang puot na walang dahilan. Ang pinsalang ito ay dulot ni Daryl, hindi ito isang bagay na gusto mo, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Isa pa, siya ay nasa kalagitnaan ng Mystic Class, at ikaw ay isang maagang yugto ng Mystic Class Master, ngunit sa halip, ang pagkakaiba sa kanya ng Mystic Class Master. Hindi ito pababayaan ng madali. 1449. Terence. Alam kong siguradong sasabihin mo ito. Hindi napigilan ni Julian na mapangiti, ayokong sabihin sa iyo ni Amara dahil alam kong maghihiganti ka para sa akin. Kailangang malaman ng isang tao na si House York ay hindi lang si Daryl nag-iisa, nandyan pa rin si Cecilio na isang peak late face ng Mystic Class Master at isang Earth Class Master na ngayon. Huwag kang makakapasok sa Earth Class Master. Kung papasok ka lang. Ang mga bahay ay may sariling mga patakaran, ang mga miyembro ng Noble House ay kailangang ayusin ang kanilang mga alitan sa panahon ng Noble House meeting kung si House Colton at House York ay may masamang dugo, kung gayon ang isang miyembro mula sa House Colton ay kailangang tumayo upang ipagtanggol, ang mga bagay ay hindi magiging maganda kung pupunta ka. At ang ating reputasyon ay masisira rin. Nagulat si Terence, hindi niya inaasahan na ang mga maharlikang bahay ay mayroong lahat ng mahigpit na tuntuning ito na nagbubuklod sa kanila. Maaaring alam niya ang kaunti tungkol sa mga marangal na bahay mula kay Fatty Boy at Martin, ngunit sila ay mga tao pa rin sa labas ng bilog. Hindi sila kwalipikadong sumali sa pulong ng Noble House, at natural lang, limitado rin ang mga bagay na alam nila tungkol sa Noble House. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Terence na ipaghiganti si Julian kahit kaunti, ang gusto niya ay ang maghiganti si Julian para sa kanyang sarili. Sinong nagsabi na ipaghihiganti kita? Ngumiti si Terence at nagtanong pabalik. Natigilan si Julian, hindi niya akalain na sasabihin iyon ni Terence, dati, hindi ba sinabi mo? Na hindi natin ito madaling bitawan. Ang paghihiganti na ito ay kinakailangan, tama ka. Ngunit hindi ako ang tagapaghiganti, ikaw. Sinabi ni Terence, bilang isang lalaki, hindi mo ba gustong gawin itong paghihiganti gamit ang iyong sariling mga kamao? Gusto ko. Si Julian ay malinaw sa gusto niya.
Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ipinahayag ang kanyang pagnanasa ngunit ang kanyang mga labi ay naging mapait na ngiti pagkatapos ng isang segundo. Terence, hindi mo alam ang sitwasyon ko ngayon, hindi ba? Ang aking mga meridian ay halos lahat ay sira, kahit na ang aking mga sugat ay ganap na gumaling, hindi ko na maibabalik ang aking dating lakas bilang isang maagang yugto ng Mystic Class Master. Ako ay magiging isang tunay na lalaban sa kalahati ng aking lakas. Ha! Nagsimulang ngumiti si Terence, ikaw, hindi ba dapat mas magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili? Hindi ka katulad ng iyong kapatid. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Julian. Nang si General Wilson ay binugbog ni Kevin, na nakahawak sa kanyang huling dayami ng buhay, ang lahat ng mga panloob na organo nito ay inilipat pabaya na ang kanyang mga meridian. Ngunit tingnan mo siya ngayon, hindi ba siya ay isang golden class na aso ngayon? Oh, Mystic Dog. Nagpatuloy si Terence, naniniwala ang iyong kapatid na babae at si Cheryl na maibabalik ko si General Wilson sa ganap na paggaling, kaya ano ang resulta? Si Julian ay hindi tanga alam niya na ang husay ni Terence sa medisina ay pinakamataas. Natural, narinig niya mula kay Amara at sa kanyang kapatid na babae ang tungkol kay Terence at lahat ng mga himalang ginawa niya ngunit hindi niya inaasahan na makakabawi si Terence ng mga meridian. Pagkatapos ng lahat, ang pagbawi ng mga meridian ay dapat na espesyalidad ng House Sullivan, kahit na ang mga nakatagong bahay ay hindi makamit ang gawaing iyon kailangan nila ng Chi Circulation Pill upang ayusin ang kanilang mga nasirang meridian. Sinong mag-aakala na magagawa ito ni Terence? Kaya mula sa pananaw ni Julian si Terence ay may namumukod tanging mga medikal na kasanayan na tiyak. Nagawa pa niyang dagdagan ang lakas ng isang tao ngunit pagdating sa pagbawi sa mga nasirang meridian, hindi man lang inisip ni Julian ang posibilidad kaya naisip niya na sayang lang ang oras ni Terence na hanapin siya. Mapapagaling din ng ospital ang kanyang mga sugat sa mas mabagal na recovery rate. Gayunpaman, iba na ngayon namulat na ang katotohanan kay Julian, kaya pang ayusin ni Terence ang mga sirang meridian. Ibig mong sabihin, maaari mong ibalik ang sirang meridian sa katawan ko. Tumingin si Julian kay Terence na nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala, sa totoo lang. Hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Walang masisisi kung gaano kasabik si Julian matapos marinig ang magandang balita. Kamakailan lang ay marami siyang iniisip pagkatapos nakahiga ngunit kasabay nito, tinanggap na niya ang kapalaran. Kahit na ayaw niya, wala siyang magawa tungkol dito. Ngayon, pagkatapos na dumating si Terence at sabihin na maaari niyang ayusin ang mga sirang meridian. Ang kanyang patay na puso ay nabuhay na muli at nag-aapoy ng labis. Oo, propesyonal ako pagdating sa pag-aayos ng mga sirang meridian. Tumango si Terence at nagbiro. Bakit hindi mo ipagmalaki na kaya mo ring ayusin ang isang spaceship? Sa wakas ay bumalik na sa katinoan si Julian, ito ang una niyang biro pagkatapos ng aksidente. Sa tingin ko, hindi rin iyon magiging problema. Nag-isip si Terence at naalala na ang kanyang enerhiya ay buong buo, kaya ba niyang mag-ayos din ng spaceship? Nagtaka siya. Haha. Humagalpak ng tawa si Julian, Terence, bakit pakiramdam ko ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit ka gustong-gusto ni Amara ngayon. Kung babae ako, siguradong gusto rin kitang pakasalan, para kang buhay na kayamanan. Ha! Hindi na itinuloy ni Terence ang paksa, aayusin ko ngayon ang iyong mga sirang meridian at ibabalik ang iyong lakas ngunit huwag ka munang magmadali sa iyong paghihiganti, hintayin ang aking pagbabalik bago tayo tumuloy sa susunod na yugto. Ayoko. Si Julian ay hindi walang ingat na tao, bakit tatakbo na lang siya kay Daryl para maghiganti? Kung hindi, hindi niya itatago ang balitang ito kay Terence. Siya ang natakot na si Terence ay walang ingat na maghiganti para sa kanya. Hindi niya nakuha ang pinsalang ito sa pagiging walang ingat ngunit hindi rin niya naisip na unang sasalakayin siya ni Daryl, may oras pa bago magsimula ang pulong ng Noble House, kaya kung maghintay. Kung hindi ito gagana sa pagkakataong ito, maaari tayong maghintay para sa susunod na pagpupulong. Para sa isang maharlika na makapaghiganti, hindi masyadong mahaba ang 10 taon.
Natutuwa akong makapag-isip ka ng ganito, tumango si Terence bilang pagsang-ayon, lahat, ang lakas ko ang pumipigil sa atin. Kung isa akong Earth Class Master, bakit tayo matatakot kay House York? Ngunit hindi kasing simple ng sinabi mo, mayroon silang Peak Mystic Class Master sa bahay at isang Earth Class Master sa tagong bahay. Itong dalawang ito ay talagang matindi ang mga kaaway natin para mag-iingat silang dalawa ni York. Ang pinaplano ko ngayon ay alisin ang mga hadlang na ito para sa iyo. Ibig mong sabihin, gusto mong lipulin ang buong House York. Si Julian ay namangha. Akala niya ay nag-aalok lang ng tulong si Terence para madagdagan ang kanyang lakas para makalaban niya ng harapan si Daryl sa formal na pulong ng Noble House, pero sinong mag-aakala na sinusubukan niyang alisin ang pag-iral ni House York sa mundo? Oo, kailangan nating putulin ang lahat para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap, patuloy ni Terence, kaya ang paglalakbay na ito ay napakahalaga sa aking pag-unlad at tagumpay. Kapag bumalik ako bilang isang Earth Class Master, magiging Earth Class Masters din kayo. Kapag nasa tabi ko kayo, ano ang magagawa ni House York sa atin? Oo. Si Julian ay naimpluwensyahan ng ambisyosong pag-iisip at pagiging positibo ni Terence. Si Elder York ay walang iba kundi basura sa harap ng tatlong Earth Class Master sa Noble House meeting. Naaliw si Julian nang maisip niya ang eksenang gagawin nila sa Noble House meeting, ito lang ang nagpainit ng kanyang dugo. Bagaman, ang lahat ay tila napakaganda upang maging totoo, ito ay tulad ng isang nobelang pantasya. Si Terence ay palaging gumagawa ng mga himala. Ang pagtaas ng lakas ng isang tao sa pagpapanumbalik ng mga meridian, ang mga halimbawang ito ay lahat ay hindi makatotohanan tulad ng bahagi ng isang nobelang pantasya. Si Amara ay nalulunod sa pag-ibig, naramdaman niya na siya ay nahuhulog ng mas malalim at mas malalim sa pag-ibig kay Terence ngayon. 1450. Nawala na ang mga sugat ko. Bumalik na rin ang lakas ko. Hindi makapaniwala si Julian na hindi siya nananaginip, isa lang siyang paylay na nakarete sa kama at ngayon ay maaari na siyang tumalon at tumakbo na parang isang malusog na tao, parang hindi pa siya nasugatan noong una. Oo, ano ang inaasahan mo? Tumango si Terence na parang walang kahanga-hanga. Si Julian ay maaaring mukhang napinsala ng husto, ngunit ang kalagayan ni General Wilson ay mas malala kaysa sa kanya noong panahong iyon, kaya ang dami ng enerhiya na ginamit ni Terence ay halos pareho. Hindi rin nagtagal bago gumaling ang mga sugat ni Julian. Samantala, ang mga meridian ni Julian ay naayos lahat, kaya natural, ang kanyang lakas ay naibalik din. Ang oras na kailangan upang pagalingin ang mga meridian ni Julian ay napakaikli, tumagal lamang ng ilang oras at ganap na gumaling si Julian. Ito ay dahil si Julian ay hindi nawala ng anumang lakas sa panahon ng laban dahil hindi man lang siya umatake, lalo pat maubos ang kanyang purong chi. Ang kanyang lakas ay napigilan lamang dahil sa kanyang nasugatang mga meridian na lubos na naiiba sa kaso ni Terence. Inubos ni Terence ang lahat ng kanyang purong chi bago sila tuluyang nasira, ngunit hindi iyon ginawa ni Julian. Sa panahong ito ay nasanay na si Amara na makakita ng mga himala. Bagamat talagang nakakapagpabukas ito ng mata, hindi na siya nagulat pa, alam ko na. See, I told you, na dapat sinabi na natin kay Terence ang tungkol dito, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako. Hindi sa ayaw kong mahirapan si Terence, pero sino ang nakakaalam na magiging ganito kadali? Hinawakan ni Julian ang kanyang mga binti, talagang gumaling ang kanyang mga binti, wala man lang sakit o discomfort. Alam ba ito ng ibang mga maharlikang bahay? Tanong ni Terence. And, basically all of them were informed. Under House York's influence, I became a overconfident joker who didn't know his place. Napahiya si Julian, pero Terence, wala na talaga akong nararamdaman kay Amara, sana huwag kang magkamali. Alam ko, ang mawala ng interes sa isang paipong babae na tulad niya ay ganap na normal, biro ni Terence. Gustong patayin ni Amara si Terence. Sino ang tinawag niyang paipong babae? Postahan siya na siya lang ang tao sa buong mundo na nag-iisip na siya ay pipi. Haha. Hindi na napigilan ni Julian ang kanyang pagtawa, ngunit mabilis siyang tumahimik nang mapagtantong dumilim ang mukha ni Amara.
Dahil iyon ang kaso, panatilihin itong sikreto sa lahat. Kailangan natin silang bigyan ng sorpresang pag-atake para mabigyan sila ng nakakanerbiyosong epekto. Nagpatuloy si Terence, kung hindi, makakapaghanda sila ng counterattack. Kailangan nating pagalitin ng kaunti ang lolo mo. Alam ko ang kabigatan ng pag-atake na ito, huwag kang mag-alala, hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Naniniwala akong magiging sobrang saya ni lolo na makita ako sa Noble House meeting. Si Julian ay isang tao na nakakapag-iba ng dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin sa isang kritikal na sitwasyon, hindi pa siya nagmamadaling sabihin sa kanyang lolo. Sino ang nakakaalam kung malalaman ni House York ang isang bagay na nangyayari pagkatapos tingnan ang kalahating baked na kakayahan sa pag-arte ng kanyang lolo, masisira nito ang buong plano. Kailangan ko nang umalis, may pag-uusapan sa akin si Francine, handang umalis si Terence pagkatapos gawin ang kailangan niyang gawin. Kung gayon, dapat ba akong magpatuloy sa pananatili sa silid na ito at magpanggap na may sakit? Tanong ni Julian. Kakausapin ko si Francine at ang kanyang lolo tungkol dito mamaya. Manatili ka na lang dito hanggang sa pagbalik ko, walang mang-iistorbo sa pagsasanay mo, sabi ni Terence. Tama, speaking of training. I actually have some questions. Hindi na napigilan ni Amara si Francine dahil itinulak na niya si Francine sa likod ng kanyang isip. Ano? Tumigil si Terence sa kanyang mga hakbang nang marinig niya ang tanong ni Amara. Ito ay tungkol sa pag-unlad ng aking pagsasanay. Naging abala ako sa lahat ng aking mga kaso, ngunit kahit na ganoon ay hindi ako huminto sa pagsasanay sa oras ng aking pahinga. I'd always utilize my time wisely and not even waste a single second to practice, but why I can't see any improvement in my progress? Nagtatakang tanong ni Amara, bago ako naging mystic, wala akong alam tungkol dito kaya gusto kong malaman kung ganito ba talaga kahirap ang pagbutihin sa mystic class. Oo, tama ka. Napakahirap umaban kapag nakapasok ka na sa mundo ng mystics. At saka, ang enerhiya sa atmosfera ay napakanipis dito, ang pagkakaroon lamang ng kaunting pag-unlad ay ganap na normal, pagkumpirma ni Terence. Pero, bakit pakiramdam ko wala man lang improvement? Noong Golden Class Master pa lang ako, may naramdaman akong pagkakaiba. Alam kong unti-unti akong bumubuti. Nag-alinlangan si Amara. Wala bang improvement? Nagulat si Terence, siguro napakabagal mo lang kaya hindi ka makakaramdam ng pagkakaiba. Kung tutuusin, ang Golden Class at Mystic Class ay isang mundo ng pagkakaiba. Si Terence ay nagsanay lamang sa karaniwang mundo sa simula, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagsasanay sa Jade pagkatapos noon kaya hindi niya alam kung ang mga Mystic Class Master ay talagang makakapagsanay sa ilalim ng kasalukuyang kapaligirang ito. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya sa kapaligiran ng karaniwang mundo ay napakanipis, ang pagkakaroon ng kaunti o walang pag-unlad ay normal. Siguro. Walang magawang tumango si Amara. Hindi na masyadong pinag-isipan ni Terence ang paksa nang lumabas siya ng silid at tinawagan si Francine. Terence. Nagulat si Francine nang makatanggap ng tawag mula kay Terence, nasa sabik, tapos ka na ba dyan? Nasaan ka? Nasa ospital ka pa ba? Tumingin si Terence sa oras, 7:00 na. Malamang nakauwi na si Francine. Nasa ospital ako, may ginagawa ako kanina. Nasa ospital ka pa ba? Si Francine, natural, ay hindi umalis sa ospital dahil alam niyang may date siya ni Terence. Oo, nasaan ka? Pupuntahan kita. Tanong ni Terence. Ayos lang, malapit na akong matapos dito. Magkita tayo sa pasukan. Tanong ni Francine. Oo naman, magkita tayo sa car park ng ospital, ipinarada ko ang kotse ko doon, sabi ni Terence. Pagkaraan ng 10 minuto, nakita ni Terence si Francine na tumatakbo palapit sa kanya. Pinalitan niya ng malumanay na blouse ang kanyang nurse outfit at nakatali ang kanyang buhok sa isang nakapusod na kumakaway sa likod ng kanyang ulo. Siya ay may hitsura ng isang mag-aaral na narito para sa isang internship. Mukhang bata ka kung nakasuot ng ganito. Ngumiti si Terence. Hindi pa ako ganoon katanda.
Matapos malaman ang edad ni Terence, alam niyang mas matanda siya ng kaunti kay Terence, nagsimula siyang magbihis sa paraang pambata para isipin ng mga tao na mas matanda si Terence kaysa kay Francine kapag magkasama sila. Ha! Hindi ka pa naghahapunan, di ba? It's my treat. Tumingin si Terence sa flat na tiyan ni Francine, masasabi niyang hindi pa ito naghahapunan. Bilang isang doktor at lahat, ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid ay higit na nakahihigit sa iba. Sure. Masayang tinanggap ni Francine ang alok, ito ang unang pagkakataon na inimbitahan siya ni Terence sa hapunan, kung tutuusin. Siya ay nasa ibabaw ng buwan. Kahit alam niyang casual dinner meet-up lang ito, binansagan na ni Francine ang hapunan na ito bilang kanilang unang date. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.